good day mga kaamag. For today's episode, tayo po ay gagawa ng mother spawn gamit ang grains at saka kabute, no? Yung tissue ng kabute. For short, ang tawag po doon ay direct culture. So kung nakaraan ay gumawa tayo ng spawn gamit ang culture media. Ito naman po, gagawa tayo ng mother spawn direct sa grains, no? Yung tissue ng kabute ay ilalagay natin direkta sa grains. Bago pala ako magpatuloy, update ko lang po yung mga ginawa natin na mga spawn noong 9/12, ano? Ito po ay binhi ng kabuteng saging. So ito po yung spawn, ano? So kung mapapansin nyo, 9/12 pa. So 7 days nang nakakaraan, pero konti pa rin lang yung gapang ng amag, ano po? Samantalang kung i-compare mo sa gray oyster, no, na kasabayan din nung 9/12 o 9/13 pala ito. So 9/13, kung makikita nyo, maganda na yung gapang, no? Yan. So far maganda, puti. Okay? So lahat po yan gagapangan niya. Okay? So ito nga, nung 9/12 makikita nyo pa rin yung isa. So mahina yung gapang nung amag. So dito yun galing sa F0. Okay? At ito yung isa na gray oyster. Ito noong 13. So yun yung laman. Yun yung spawn. Dun nang galing. Kung makikita nyo, niraramify noong amag yung unti-unti yung grains. So kakalat po yan. Mga kaamag, gagawa tayo ng grains para sa ating tissue culture o tinatawag na direct culture. So ito po ay binabad natin ng overnight, and then inugasan po natin ng 7 times para maalis yung acid. Although pagbabad po natin ito is meron siyang apog na kasama. So ang gamit po natin ay hindi sorghum kundi trigo. So ibabaging lang po natin, no? Lalagay natin sa PP bag. So wag masyadong punuin kasi po pang tissue culture. So dahil wala po tayong bakanteng bote, so gumamit muna tayo ng PP bag. Okay. Yan, as usual po ito, mamaya papasteurize din natin ulit to ng hanggang 4 hours. So ang ginamit po nating plastika, PP bag. So ano po ito? Heat resistant. Okay.
Okay, so meron po tayong apat na bag para sa ating tissue culture. So, lagyan lang natin ng bulak. So, lalagyan po natin ng cover po na plastic para hindi ho pasukin ng tubig. Okay. So, yung plastic na ito ay yung ginamit natin kanina o nung isang araw sa pag-pasteurize ng bote. Okay. So, i-press lang ng konti para lumabas po yung hangin. Ito na po, ilagay natin. Okay. Saka na, balutin natin ng towel. Okay. Kukunti lang ang ginawa nating grains para sa tissue culture, para sa gagawin po nating tutorial sa paggawa ng mother spawn using ng grains. So, ang tawag po dito ay direct culture. So, ganito na po pagkatapos natin pinapuluan. Palamigin lang natin. So, napulugin lang para kumalat yung moisture. So, ito pong apat na gagawan natin ng mother spawn through direct culture ay ibinabad po natin to ng overnight, no? Tapos with lime hinugasan natin maigi and then pinasteurize natin for almost 4 hours. So kulang 4 na oras, no? Dahil po ang gamit natin ay ordinaryo lang na lutuan. So, hindi naman po tayo gumagamit ng autoclave or yung pressure cooker. Umpisa na po natin ang paggawa ng binhi, no? Or mother spawn through direct culture. So, as usual po, itong twisher na gamit natin ay ininita na natin sa kalan, saka nilinis natin na ng bulak. Okay. So, importante pa rin po yung pagdi-disinfect kasi nasa open po tayo space. So, wala tayong inoculating chamber ngayon dito. So, hindi na po kailangang isalab yung pinaka-opening nito kasi masusunog, unlike sa bote, no po. So, kailangan sa pagpe-perform ng paggawa ng direct culture ay mabilisan. Lalo na ang gamit natin ay PP bag. So, umpisa na po tayo, no? So, as usual, kukuha tayo ng binhi doon sa medyo po to. So, palitan natin. Okay. Okay. So, gagawa tayo ng
kukuha tayo ng binhe doon sa, o tissue, doon sa gitna. Okay. Maliit. So, hindi po pwede. So, ito po nakakuha na tayo. So, ilagay lang po natin nun. Okay. So, kung makikita nyo, ayun na po yung binhe. So, ilubog lang natin konti. So, kung makikita nyo, yun na po yung nilagay nating tissue, no, ng kabute. Okay? So, mamaya po nating marking, tapusin lang po muna natin yung 4. Okay? So, kuha tayo ulit. So, ganun pa rin ha. Sa gitna po yung kukuha na natin ng tissue. Okay? Kung mapapansin nyo yung gamit nating pang tissue culture ay medyo brownish na. So, ito po. Same lang. Huwag nating hawakan yung inner part ng cotton. Okay. Okay. So, yan po. Okay. So, samahan natin po ng panalangin na sana mag-success itong ginawa natin. No? Kasi po mahirap dahil open space and then yung ginagamit pa nating kinukuha na ng tissue culture ay hindi na ganong fresh. So kung medyo maidikit natin sa outer yung tip nung ating tweezer ay salab lang ulit. Ayan po Okay. Okay.
Gawakan. Iyo. Mas maganda po kasi ang mag-direct culture kung sa bote, no? Kung bakit tayo gumamit ng PP bag ay wala po tayong boteng available, no? Kailangan na natin gawin itong pagdidirect culture para sa ating mga viewers, okay, and subscribers, at saka sa mga newbie sa mushroom industry, okay. So ito po yung binhi o yung tissue, okay. So ganyan lang po, no, lagay lang sa gitna. So, pwede naman po sa ibabaw, no? Pero, ang practice po natin ay nilalagay natin sa gilid. Okay. So, ayan po. So, ganyan po lang ang paggawa ng direct culture. So, ang importante po kasi yung grains, no? Kung ilang oras mo pinasteurize, yung moisture content. So, kailangan mo ring kailangan mong i-consider then yung place para po mag-success yung lahat ng ginagawa nating tissue culture. Kasi ang tissue culture ay dito po nagsisimula yung ating binhi, no? So, sabi ko nga, kung may pagkakamali ka na dito sa mother spawn at i-transfer mo pa, ay lalong lalaki yung problema. Okay? So, mamarkahan po natin, no? White oyster F0. Today is 9/20. So, importante po yung tagging, no? Kung kailan ginawa, F0, white oyster, F0, yung date. So, pag white O WO, yun ang food po ng white oyster. White O or WO. So, ibig sabihin po, white oyster na yun. F0, 9/22. F0, white O, 9/22. White O, kanong white O, WO. So, ito po, ayan. So, may lahat yan, may tagging na, may markings na. So, tatakpan na lang natin ito. Then, ilagay natin sa malinis, katamtaman o room temperature para doon sa
ayos ng paggapang ng amag kasi ipopolyramify niya po ito. Okay? So i-compare nyo bakit tayo sa F0 ay kukonti, no? Same naman yan lang, mas madali lang pong i-ramify yung buong grains kesa i-compare mo dito na mas marami. Okay. So mga kaamag, sa video nito ay nalaman nyo kung paano ang paggawa ng mother spawn or mother culture ng binhi ng kabute gamit ang grains. Okay? Marami po kasi sa mga Filipino growers na gumagamit na rin ng direct culture kasi mas mabilis yung process unlike dito sa potato dextrose agar, no? Although meron na nabibili ngayon na ready mix na hindi mo na kailangan magluto ng patatas, hindi mo na kailangan mag-mix ng gulaman powder, maglagay ka pa ng dextrose powder. Kanya nga lang po ay medyo mahal yung mixture na yun, no? Premix na culture media. So papakuluan mo na lang yun. Mga kaamag, salamat po sa pagtangkilik sa aking channel. Subaybayan po ninyo yung mga uploads ko pa na video about mushroom. At saka doon sa mga viewers ko na hindi pa ako nag-subscribe, please subscribe, like and share at pindutin na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Maraming salamat po sa inyo. Keep safe and God bless.